Ganon katindi mga kababayan. Sanay na sanay sila. Tulad ng yung nagsisinghot daw yung ating Pangulo ng pulburon. Yun na lang po ang kanilang ginagawa para linlangin yung ating mga kababayan. Tapos pati si Lisa Marcos po, si First Lady Lisa Marcos, may mga nagme-message po sa akin. Ano na niya, nagbubulag-bulagan ka Mr. Maravillas, nagre-react sa mga videos natin. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna po tayo para maalis ang tensyon sa politika at mabawasan ang stress. Padala ito mga kababayan ni Reggie Tadlas ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa kingdom naman po tayo. Ano yan, Mr. Maravillas? Kingdom ni Kibuloy. Hindi, totoong kingdom. May isang hari daw, mga kababayan, na naghanap ng mapapangasawa. Hirap bigkasin yung mapapangasawa. Stammering, nakakabulol. Ngayon, ang sabi ng hari, ang sino man anya sa inyo na makakatawid sa ilog na to, yung ilog po puno ng mga buaya, ang sino man anya sa inyo na makakatawid sa ilog na to, ay siyang makakapangasawa ng aking anak na prinsesa. Sabi ng mga tao, wala na anya yan. Sino ba naman anyang baliw? Sino man anyang lalaki ang lulusong sa ilog na puno ng buaya nang bigla pong may isang lalaki tumalon sa ilog at sobrang bilis po yung kanyang paglangoy hanggang sa makatawid doon sa ilog na puno ng buaya. Palakpakan po yung mga tao kasi may naglakas ng loob. Kaya sabi ng hari doon sa lalaking tumalon, dahil ikaw anya ay naglakas ng loob at nagawa mong makatawid sa ilog na puno ng buaya, ikaw na anya yung mapapangasawa ng aking anak na prinsesa. Palakpakan po yung mga tao. Sagot ng lalaki na ang pangalan po si Pedro doon sa hari. Mahal na hari, hindi po ako interesado na mapangasawa yung anak mong prinsesa. Gusto ko lang anyang malaman kung sino ang nagtulak sa akin sa ilog. May nagtulak lang pala mga kababayan. Buti hindi linapa ng nagaligtas doon sa mga buhaya. Hindi nalapa. Ang bilis niyang ang bilis niyang nakatawid. Hindi daw siya interesadong mapangasawa. Gusto lang niyang malaman kung sino nagtulak sa kanya. Para maparusahan siguro ng hari. So yan po mga kababayan, yung ating kwentong katatawanan. Matik na po, 200 pesos. Padala mo na lang po yung GCash po ninyo, GCash number. Ayan po. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 sa monthly draw. Sa December po, 10,000 yung price natin sa mabubunot natin po na entry. Dito na po tayo mga kababayan sa seryosong istorya, sa seryosong mga kwento. Matapos po mga kababayan na dumating na doon sa dahig si Duterte, sunod-sunod na naman po yung pagpakalat ng mga fake news ng mga supporters ni Digong. Ayan po, pinapalabas na yung mga taga-Netherlands mismo nagrarally na po para suportahan si Digong. Iwan ko kung saan ito kinuha, kung anong rally po ito. Ayan, mga flags po. Foreign flags. Tapos, inedit po nila, may nagsisigaw na Duterte. Ganon ka-desperate mga kababayan ng mga supporters ni Digong na palabasin marami siyang mga supporters na sumisigaw para palayain si Digong. Yan po yung style ng mga matindi talaga po ang style ng mga DDA. So,
Yeah. Naghanap ng mga mass action sa ibang bansa, tapos nilagyan ng Netherlands, tapos sinabayan ng mga sigaw ng tao. Yung mga rallies yata yun ang maisog dito. Nagsisigaw, Duterte, Duterte daw. Salamat sa inyo diha, sabi rito. Galing nyo gumawa talaga ng fake news sa video, o fake video. Ganon katindi mga kababayan. Sanay na sanay sila. Tulad ng yung nagsisinghot daw yung ating Pangulo ng pulburon. Yun na lang po ang kanilang ginagawa para linlangin yung ating mga kababayan. Tapos pati si Lisa Marcos po, si First Lady Lisa Marcos, may mga nagme-message po sa akin. Ano na niya, nagbubulag-bulagan ka Mr. Maravillas, nagre-react sa mga videos natin. Yan o. Sabi ng mga nagre-react dito, Sir Dante, wala ka bang update kay First Lady Lisa Marcos? Nag-alala na rin kasi ang taong bayan, baka kasi kung napano na siya sa Amerika. Sabay react ng mga ng mga DDS sa aking timeline. Ha 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 ha, nagmamaang-maangan. Nagbubulag-bulagan si Maravillas. May nag-react din. Gonggong, tatay ninyong digong. Sabi ng isa pa, ayun, himas bakal na si F. Elisa niyo. Kaya tikom bibig ng mga loyalist sa issue na yan. Duterte pa rin ang huling halakhak, promise. Bisport sa larangan ng politika. Ganon sila katindi. O ngayon, nag-react na po yung Palasyo Malacanang sa pinapakalat na naman na fake news nitong mga DDS. Yan ang news update ng Inquirer. Yan o. Sabi po ni Yusek Claire Castro, si First Lady Lisa Marcos was not detained during her recent trip to the United States. In response sa mga rumors circulating on social media, there is no truth that FL was held by any law enforcers while in LA or in any other place. The First Lady was in the US from March 5 to 8 to attend the meeting of the minds in the Manila International Film Festival. Castro also says Araneta Marcos arrived back in Manila around 5 a.m. on Monday, March 10. Yan po ang balita. Kasi pinalalabas na nakulong si First Lady kasi daw mga kababayan, yung anak ng may-ari ng Rostans na namatay, na overdose daw, dinamay pa ninyo yung may-ari ng yung anak ng may-ari ng Rostan. Masyadong mga bastos talaga po itong mga DDS. Nandamay pa ng iba. Na overdose daw ng pulburon. Wala kayong respeto sa patay. Kaya sabi po ng karamihan sa ating mga kababayan based sa SWS survey. Yan po. SWS. Most Filipinos see fake news as a serious problem. Yan o. Talagang napakaseryoso siya mga kababayan. Kaya nga po, yung TRICOM, pinatawag yung mga fake news peddlers para makapag-craft ng batas laban sa patuloy na pagpalaganap nila ng fake news. Ito pa yung pinalaganap nila. Ginamit pa yung Washington Post. Dear Philippines, si Trump. I am deeply saddened to hear the news today about my good friend Rodrigo. I immediately contacted President Xi of China to discuss this serious matter concerning our good friend Rodrigo. Do not worry, Filipinos. Your leader is our good friend and we stand behind him. We will protect Rodrigo and the Filipino people from the oppression you are facing. I, in the United States, will not allow any of our allies and friends to suffer, and we will impose sanctions against the Marcos administration for the unlawful act they did. Ginamit pa si President Trump. Fake news. Finact-check na po. Sabi dyan, report ng Philippine Star. Two Facebook posts falsely claimed that former U.S. President Donald Trump publicly condemned the arrest of former Philippine President Rodrigo Duterte by the International Criminal Court.
Fact check. Yan o. Ito yung pinapakalat nila po. Ito pa o. Rating, this is fake. Kita ninyo ang desperation ng mga DDS po. Ganon sila katindi. Pati si Vice Ganda ginamit po sa fake news nila. Ito, fact check, Vice Ganda did not post about Duterte's arrest. Sabi dito sa report ng Philippine Star. Philippine Star po siya. Nabasa ko siya, pinapakalat sa social media mga kababayan. Yan. Host comedian Vice Ganda has not made any official post or statement regarding the arrest of former President Rodrigo Duterte by the ICC. This comes as a viral post falsely claims that the Showtime host posted on X saying that Duterte played a pivotal role in the so-called war on drugs in the COVID-19 pandemic during his term. A quote card featuring a photo of Vice Ganda crying has been circulating on social media platforms including Facebook and TikTok, claiming that the host said, ayaw kong magpakahipokrito ha. Aminan natin, nung time ni FPRRD, karamihan ng adik nagbagong buhay, karamihan sa kriminal nagunahang sumuko dahil sa takot kay Duterte. Confident kayong lumabas sa gabi dahil alam ninyong yung mga kriminal at masasamang loob na bawasan na. Kung hindi si Duterte, yung namunmuno ng pandemic, lahat tayo patay. Lahat ng pondo ng gobyerno ginamit ni Duterte, may tawid lang tayo sa pandemic. Rating, this is fake. Ayan yung pinapasirculate nila mga kababayan. Fake po siya. Ayan o. Si Vice Ganda mismo ang nagsabi o. I never stated this. Please report. You see, mga kababayan, tapos may isang pinapakalat na naman po. May video na gumawa ng short video. Isang supporter ni Digong. Ito po. Pinos ni Lisa Taer. Pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Hi guys, gawa ko short content lang If you are in Manila and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain. Power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagma-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine. Because something is coming up. Something is coming up. Yun lang. God save the Philippines. And God save the Philippines, slogan po ni Sara. Mga supporter ito ng mga Duterte. Sige, pakalat po nila ng mga kung ano-anong mga statement para i-alarma yung mga tao. Alam natin yung tinutumbok nila. Ang ibig sabihin, may magagana po na pag-alsa para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nanggagatong sila ng gulo. Ganon katindi sila mga kababayan. Huwag kayong maniniwala sa kanilang mga sinasabi po. This is desperation. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para gatungan ang gulo. Ngayon, itong video ito yung authentic. Kaya yung mga religious people na sumusuporta kay Digong, mag-isip-isip kayo. Ito yung authentic po. This is stupid God. Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Ayan, legit. Authentic po. Kaya legit lang din po yung nangyari kay Digong. Kasi sabi po sa Bible, God is not mocked. Yan malinaw. Galatians 6:7 to 8. Do not be deceived.
God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Yan po ang legit. God is not mocked, mga kababayan. Minak ni Digong. Kaya kung sumusuporta ka, isa kang religious, religious person, pero sinusupport mo si Digong, may problema ang iyong ang iyong paninindigan. Kaya ako po nag-withdraw ng support kasi sumubra yung kabastusan ni Digong po. Yung una, sinupport ko siya. Pero nang nakita na natin na sumubra na yung kayabangan, sumubra yung kanyang pagiging balahura, umalis na tayo. Nag-withdraw na tayo ng support. Kaya ito yung inabot niya po. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung totoong mahal ninyo si Digong, si Sara Duterte at ang pamilya Duterte, advisean ninyo ng tama. Huwag yung sinusulsulan pa ninyo ng sinusulsulan. I-correct ninyo yung kanyang kamalian. Sabihin ninyo, magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Pati Diyos minumura niya, mga kababayan. Tinawag niyang estupido yung Diyos. Stupid ka. Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. You see? Kaya pati yung mga anak niya, mga kababayan, napakabalahura. Ito. Panoorin ninyo yung pag-arrest kay Digong. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal hawakan. Hawakan niya lawyer. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Don't go it personal. So, ginagamit nila ito, mga kababayan. Pinagpapa-viral nila yung video para gamitin na propaganda na hinaharas ng mga arresting officer si Digong. Doon sa video yun, minura ni Kitty Duterte po, si General Nick Torre. Proud sila. Kitty fiercely protects her father, a true-blooded Duterte. Tapos, post ito ni Irene Okinawa. Never forget. Wow, Davao. Pero mahinahon po. Nanatiling mahinahon, mga kababayan, si Torre. Yan o, sabi dyan. Duterte's daughter curses out CIDG chief amid tension over his arrest. Panoorin natin yung video. Sir, ganito. Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here. May nahon po siya, no? General Torre. And he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Chartered flight. Chartered flight from... Okay. Sir, we need Hard to way. know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa pay grade ko yan, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Hard way. Hard way. Po kami. May pinagmumura. Toot! Hindi na po pinarinig ng inquirer. You see? Hindi na turuan ng tama, mga kababayan, ng kanyang magulang. So pinalalabas nila sa kanilang propaganda. Hinaras, malayo po.
sa ginawa ng Duterte administration sa mga biktima ng tukhang. Yan o. Para lang ma-remind kayo, kaya paulit-ulit natin ginagawa ito. Kasi paulit-ulit yung kanilang mga propaganda. Tingnan naman ninyo po yung mga biktima ng AJK. Oh. Ayan o. Happy to kill Rodrigo Duterte's views on drugs death. Si Digong, nang i-arrest siya mga kababayan, trinato siyang mabuti. Pinakay pa sa eroplano, pinakain, sinake up muna, at ang kulungan niya napakaganda. Whereas, yung mga biktima ng tukhang po, patay na po. Walang due process. Siya binibigyan ng due process mga kababayan. At sabi naman po ni Digong, ako ang managot sa lahat. Rody Duterte accepts destiny. Expects long ICC battle. So, doon sa mga supporters ni Digong po, so ano yung kinakabahala ninyo? Na inako na po lahat ng inyong leader, yung accountability. Handa niyang harapin. At doon sa ICC, halimbawa siya, makonvict doon, 30 years to lifetime. Buhay siya, mga kababayan. May pagkakataon pa siya na magsisi, magbalik loob sa Panginoon. Pero yung mga napatay sa tukhang, AJK po mga kababayan, wala nang second chance na binigay siya. Sentensyado agad without due process. So ang dapat magalit po, yung mga biktima, pamilya ng mga biktima, sila yung may karapatan magalit. Pero kayo po na mga supporters ni Digong na inuusig po at binigyan ng due process, wala kayong karapatang magalit. Kasi po si Digong hindi po biktima. Siya yung akusado. Pinalalabas ninyo, biktima ng Marcos administration si Digong. Ano maging biktima ng Marcos administration po ng kaso, Crimes Against Humanity? Ang nag-file ng kaso, hindi man po si Bongbong Marcos. Ang nag-file ng kaso, yung mga pribadong complainants, biktima ng tukhang. May obligasyon lang tayo sa Interpol. Kasalanan ni Digong kasi umalis tayo sa ICC, na-overlook niyang umalis din tayo dapat sa Interpol. Yan kasi, kailan hindi man pwede tayong umalis sa Interpol kasi kailangan natin ang Interpol sa pagtugis ng mga pugante. Hindi tayo tutulungan po kung tayo naman ang mga ilangan. Yan ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At isa pa, sa kasalanan ninyo na mga DDS, hindi ninyo kasi tinitigilan si President Bongbong Marcos. Inaway-away ninyo pagkatapos, asa pa kayong tutulungan kayo. Pero tingnan ninyo, trinato pa rin ng maayos. Hindi nasaktan, walang nasaktan po. Doon sa pag-turnover, sa pag-serve ng warrant of arrest kay Digong, maayos yung ginawang pag-aresto. Naintindihan na ninyo? O ngayon, binakbakan mga kababayan ngayon ni dating Senadora Laila De Lima si Alan Peter Cayetano. Yan o. De Lima says Alan Cayetano should also be arrested by ICC. De Lima's comment stemmed from a video posted by Cayetano sharing a devotional topic about crossroads and the consequences one faces in making a decision. He then related this lesson to government's decision to allow former President Rodrigo Duterte to be arrested without exhausting legal remedies. Hindi nagustuhan po ni De Lima yung ginawang statement sa video ni Alan Peter Cayetano. Panoorin natin yung video ni De Lima po. Alan Peter is the last person on earth who should tell human rights organizations and human rights defenders what to do in the arrest of former President Duterte. He is also the last person on earth with the credibility to talk about due process and human rights. Wala kang karapatan, Alan Peter, para pangaralan kaming mga tumayo at lumaban para sa mga Pilipino sa ilalim ng rehimen ninyo ni Duterte. Habang kami ay lumaban, walang awa ninyong pinagpapatay ang libo-libong mga Pilipino kasama ang mga sanggol at mga bata. Alan Peter's defense of the EJKs and the drug war is well known. In fact, he should be one of those accused and arrested by the ICC together with Duterte. He enabled, encouraged, and goaded the deadly criminal enterprise that was a summary execution of poor Filipinos in the name of a fake drug war.
puro due process at human rights ang nalalaman mo ngayon. Pero nasaan ka noong nilabanan ko sa Senado ang kawalan ng due process at paggalang sa human rights ng mga pinapatay sa drug war? Hindi ba ikaw ang pinakaunang kumutya sa akin na bakit ko nilalabanan si Duterte? Hindi ba sinabi mo pa na kailangan pa nating pasalamatan si Duterte dahil ginawa na niyang parang Singapore ang Pilipinas sa pagpatay sa lahat ng mga kriminal at adik? Hindi ba sinabi mo ang nakulang pa nga ang mga pinapatay sa ilalim ni Duterte at kakaunti pa lamang ang mga biktima ng EJK kumpara sa panahon ng ibang mga pangulo? Hindi ba ikaw ang pinakaunang lumapastangan sa aking mga karapatan at kumalimot sa due process sa pagkatuwa mo sa pagka-aresto ko dahil sa mga peking kaso na nagawa-gawa ninyo? Asan ang due process noong tinawag mo akong spokesperson ng mga drug syndicate? Noong panahon na pinapatay na lamang sa kalsada ang mga addict at pusher, nag-ingat ka ba bago ako tawaging drug lord dahil baka bigla rin akong patayin na walang due process? Huwag kang sinungaling, Alan Peter. Sa totoo lang, wala ka naman talagang pakialam sa due process at human rights hanggat hindi ikaw at si Duterte ang biktima. The true test of standing up for due process and human rights is when the poorest and lowliest of Filipinos have been oppressed and you fought for them. Where were you during that time when the people's rights were being violated? Of course, you were on the other side, the side of those oppressing and violating our people's human rights. Huwag ka nang magdamit na human rights defender. Alam ng lahat na isa kang oportunistang politiko na naalala lang ang due process at human rights kapag kayo na ang nagigipit. Ano naman ang mali at illegal sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC? Jurisdiction over the crime is conferred by law. What is the law on crimes against humanity, including systemic attacks on the civilian population of which Duterte is accused? There's the Rome Statute. There's also Section 17 of RA 9185 that provides that the Philippine government may choose not to exercise jurisdiction over crimes against international humanitarian law, and that instead it may allow another entity conferred with similar jurisdiction by international law to assume jurisdiction where said entity is already investigating the accused or suspect. Insofar as jurisdiction over crimes against international humanitarian law are concerned, the law is RA 9185, and RA 9185 says that the Philippine government has the option to surrender Duterte to the ICC without any judicial approval because it is a waiver of its exercise of jurisdiction in favor of the International Court, here the ICC. Kung may problema ka sa batas na ito, Alan Peter, ipadeklara mo munang unconstitutional sa Korte Suprema. Until that time, please stop lecturing and whining to us. Basag na basag po si Alan Peter Cayetano kay Dilima. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga
Mahilig po sa mga imported bags. Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.